Dating Speaker Romualdez, kinanta na dyan sa Senado ng dating sundalo na mali-maletang pera ang diniliber daw sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Ako ito, panoorin po natin ang video na to. At sana dahil dito, hindi lang si Saldico ang maimbestigahan, kung hindi, si dating Speaker Martin Romualdez. Ito ang video. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo. No? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Pulyado nito. John Paul Estrada, di ba? Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni Representative Saldico, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa Horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week? 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. Eto na. Eto na talaga. Buti naman, meron po tayong matapang na dating sundalo dyan. Saludo po sa'yo, sir, na hindi ka natatakot na banggitin itong si Speaker Martin Romualdez. Dahil yung iba dyan, alam nila yan. Pero parang takot na takot sila.
Kaya dito po sa ginawa po ng isang dating sundalo, sana ay hindi baliwalain to dyan sa Blue Ribbon Committee. Nandiyan naman si Senator Marcoleta na hindi po iniwan niya kahit pinalitan siya bilang isang chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi po niya iniwan yung investigasyon dyan. At eto na, dating sundalo, tamba, nabanggit na, o puro kayo saldi ko. Tama nga lang talaga ang sinabi po ni Congressman Kiko Barsaga na itong si Martin Romualdez ay dapat imbestigahan na rin. Kasi kung malinis naman, kung hindi naman siya kasama diyan sa maanumalyang proyekto, ay dapat hindi siya natatakot na imbestigahan din siya. Kasi hindi pa naman napatunayan, di ba? Hindi pa naman natin alam kung ano talaga yung totoo diyan. Totoo nga ba talaga nasangkot dito at nadeliveran ng male-maletang pera sa bahay mismo niya? Sa bahay mismo ni Tamba. Hindi pa naman natin alam kung totoo yan. Pero, mas maganda to para naman isama din nila itong si Martin Romualdez na imbestigan. Malay nyo, itong si Martin Romualdez ay meron din siyang ikakanta dyan. Malay nyo, malinis siya. Diba? Malay nyo, yung i-deliver pala sa kanya, kung totoo man yan na pera, ay may pagbibigyan siya. O may i-deliver pa kay ganito. Naku, kanino kaya yan? Baka naman, sa ibang media dyan, mag-ingay din tungkol dito. O ito, ayon po sa mga netizens na nakapanood dyan. Sabi ni Yel Renz Lopez, naniniwala po ako sa salaysay ng sundalo po na yan. Ramdam ko po yung pagkatotoo niya. Sabi po ni Jonel Sulamin, salamat Lord dahil sa wakas, napangalanan na rin si Martin Romualdez. May kulang pa yung pinaka-leader talaga. Yung pumerma, alam nyo na ba kung sino? Sino kaya yun? Alam nyo ba kung sino? O meron daw mas leader pa. Yung pumerma. Comment tayo dyan, baka alam nyo ha. Sabi ni Lorena, kung mayroon kay Romualdez, posible mayroon din kay Marcos niya. Tanong lang naman yan. Naku, magpinsan. Naku, magkaalaman sa dulo yan. Sana naman wag biglang ipahinto itong Blue Ribbon Committee hearing. Nang dahil dyan, nabanggit na naman si Speaker, dating Speaker. Sabi ni Arnel Selvanon, walastik na saldi ko yan. At Martin Romualdez, grabe ka kurap. Ay, hindi pa naman napatunayan. Relax lang tayo. May mga ebidensya na sana ilalabas dyan. Ang tanong, mananagot ba ang mga politiko na yan? Sabi ni Rodi Rimondo, ito ang tunay na nagmamahal sa bayan. Saludo po ang isang sundalo na may puso sa bayan. Kahit ako talagang napanood ko yung video na yan. Meron pa rin talaga tayong mapagkatiwalaan. Meron pa rin talagang matapang na magsasalita dyan. Kaya huwag tayo mawalan ng pag-asa kahit hindi na si Senator Marcoleta, yung chairman ng Blue Ribbon Committee, kahit papano, nandyan siya, malamang yung mga gustong kumanta dyan, lalapit sa kanya para magkaroon ng time dyan magsalita sa Senado at mabuking sino yung mga buhaya na pumaldo. Hanggang dito na lang, thank you.